period na character. Kaya, ibang-iba rin po siya sa mga ibang nagawa ko po na mga rom-com before. It was fun to learn more about the 90s and the simplicity of life. Ang daddy rin po kasi from 1929 pa po siya pinanganak. So, kapag kinukwento niya po sa akin yung mga experiences niya, parang nag-wonder ako na, paano kaya yung life na? So, playing a character po from the past is very interesting for me. 95 din po ako eh. So, parang bumalik ako sa era ngayon. Kaya, it was fun to play around with. At yung aliw po niya sa bakit nandito to from 2023? That was also fun. Ayun, yung sa akin naman po, siguro hindi na naging challenging na para dito sa pelikula kasi nga nasa year 2023 ako, so alam ko yung mga nangyayari. But siguro, ang challenge din for me is sanay ako sa mga characters na ginagampanan ko na may action, matapang, nakikipaglaban, nagliligtas. Pero dito kasi si Han, mas para siyang wallflower eh. Mas parang tahimik lang siya, kung di siya magsasalita, di mo talaga siya mapapansin. Ganun yung... Si Direk. Ganun yung character ni Han. Pero masasabi ko yung tapang ni Han ay nanggagaling doon sa pagmamahal na willing siyang i-sacrifice yung sarili niya para dun sa taong mahal niya. At hindi lang sa iniibig niya, kundi pati na rin sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga kaibigan. So, I guess, yun yung naging challenge na parang ibang-iba sa mga ginagawa ko. But kung i-compare ko siya sa sarili kong buhay, malaki yung similarities namin.